Pamsontag ng Abril 08, 1970. Gusto kong ialay ang video na ito sa mga residente ng General Nakar na lubos kaming tinanggap ng may kabaitan. Halos 12,400 araw na ang lumipas mula noong unang pagbisita namin sa kahangahangang bayan ng General Nakar. Naglakbay kami kasama ang mga kaibigan papunta sa lugar na ito sa Luzon upang bisitahin ang kanilang mga pamilya. Ang aming nakakalibang na paglalakbay mula sa Maynila patungo sa General Nakar sa pamamagitan ng kagubatan ay isang napakakagiliw-giliw na biyahe sa jeepney. Kaagad kaming tinanggap ng mga taong may pusong mainit pagdating sa bayan. Binigyan nila kami ng kama at pagkain pagkatapos ng nakakapagod na biyahe. Ang buong bayan ay abala sa paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay na sinisimulan sa pamamagitan ng pamsontag. May mga bisita rin kaming taga-simbahang organisasyon mula sa Pransya at Vienna na nakibahagi sa mga pagdiriwang na ito. Ngayon, matapos ang 34 taon, may pagkakataon akong ipakita ang mga video na kinunan ko noong mga panahong iyon sa mga tao doon. Ang mga maraming batang nakuhanan ko sa prosesyon at sa araw-araw na paglalaro ay tiyak na mas matatanda na rin ngayon. Marami sa mga bata ay marahil ay mga nasa pagitan ng 40 at 50 taong gulang na ngayon at umaasa ako na marami sa kanila ang maabot namin. Magiging maganda kung makikita nyo ang inyong sarili sa pelikula, kaya sana mag-iwan kayo ng komento at mag-subscribe sa channel, dahil may mga susunod pang mga maikling video na tungkol din sa Yamashita's Treasure. Pinapatakbo ko rin ang video na ito ng halos walang aking mga komento, dahil ito ay isang mahalagang araw para sa mga matanda at bata ng General Nakar na kami ay nakasaksi, hindi na walang bahid ng kahumalingan. Pumegi pa ng stress ko na. Sa mga darating na buwan, dapat nating mas kilalanin ang mga tao ng General Nakar. Kami ay nagpapakita ng malaking paggalang sa malalim na pananampalataya ng mga taong ito at sa pagkakaisa sa kanilang lugar. Ang kasaysayan ng liblib na lugar na ito, na napaliligiran ng gubat, isang magandang tanawin ng bundok, sa tabi ng karagatang Pasipiko, ay nababalot ng mga mayamang kultural na tradisyon na matagal nang itinataguyod. Mula sa henerasyon hanggang henerasyon, taon-taon ay nagdiriwang ang General Nakar ng iba't ibang mga pista, at pagdiriwang na malapit na kaugnay ng kanilang kasaysayan, mga kaugalian, at relihiyon. Ang mga pagdiriwang na ito ay kinabibilangan ng mga panrelihiyos na prosesyon, pista ng pasasalamat, etnikong mga pagdiriwang, at marami pang iba. Ang mga naninirahan sa General Nakar ay aktibong nakikilahok sa mga pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga tradisyonal na sayaw, pagluluto ng tradisyonal na pagkain, at pagpapakita ng lokal na mga sining at kasanayan sa paggawa. Ang mga pista at tradisyon ay nagpapalakas ng pagkakaisa ng komunidad at nagpapahayag ng kultural na identidad ng General Nakar. Isa sa mga pista na ito ay maaari nating masaksihan ngayon sa Linggo ng Palaspas bilang mga panauhin.
ang Panginoon ay pumasok sa Jerusalem. Siya, na lagi nang tumututol sa anumang pampublikong pagpaparangal, na nagtatago kapag nais ng mga tao na gawin siyang hari, ngayon ay pinahintulutan ang sarili na pangunahan sa isang prosesyon ng tagumpay. Ngayon lang, kung saan alam niya na malapit na ang kamatayan, pinapayagan niyang tawagin siyang Mesya. Alam ni Jesus na sa katunayan, siya'y maghahari mula sa krus, sapagkat ang parehong karamihan ng tao na kasalukuyang nagagalak sa kanya, ay madaling iiwan siya at dadalhin sa Golgota. Ang mga palma ay magiging latigo, ang mga sanga ng olibo ay magiging tinik, ang kasiyahan ay magiging walang habas na pagtuya. Sa pagdiriwang ng pagpapala ng mga sanga ng palma, at ang mga teksto ng misa, kasama ang ulat ng pagdurusa ng ating Panginoon, ipinapakita sa atin ng kasalukuyang liturhiya kung paano nagkakaisa ang kagalakan at lungkot, kasayahan at sakit sa buhay ni Jesus Kristo. Ang simbahan, tulad ng sinabi ni San Bernardo sa paghalo ng tawa at luha sa araw na ito, nagbubuklod sa atin sa bagong at kahangahangang paraan ngayon ang pagpapakasakit sa prosesyon. Sapagkat ang prosesyon ay nagdudulot ng palakpak, ang pagpapakasakit ay nagdadala ng luha. Ay, dalhin mo yung isa. Yan mo rin. Ang mga pagdiriwang ay nagsisimula sa isang prosesyon, kung saan ang mga tao ay nagdadala ng mga sanga ng palaspas at kumakanta upang simbolisahin ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos nito, nagtipon-tipon kaming lahat sa simbahan, kung saan binasbasan ang mga sanga ng palaspas at binasa ang isang misa na nag-aalala sa mga pangyayari ng pamsontag. Pagkatapos ng pagdiriwang, dala-dala ang mga binasbasang sanga ng palaspas pauwi, at iniingatan upang humingi ng proteksyon at biyaya. Ang araw na ito na pinagsaluhan natin ay isang napakamakabuluhang karanasan. Ang lahat ng itong kabaitan at pagiging malikhain, at ang masarap na pagkain na pinaghandaan ng may pagmamahal, ay nananatili sa akin hanggang sa ngayon bilang isang kahangahangang alaala. Ang araw ay puno ng panalangin, awit, at pakikilahok ng pamayanan, at tumulong upang palakasin ang malalim na ugnayan ng mga tao sa kanilang tradisyon. Ang pagpapanatili sa mga tradisyon ay nangangahulugang pagpapanatili ng mahalagang yaman sa kultura ng bawat pamayanan. Ito ay nangangalaga sa mga tao at pamayanan sa lahat ng kontinente. Ang mga taong sumalubong sa kanya ay sumisigaw ng usana sa anak ni David. Ito isang sigaw ng orihinal na kahulugan ay ang pagnanais ng kaligtasan ng mga dukha at api. Nang lumaon, ang sigaw na ito ay naging papuri kay Jesus bilang anak ng Diyos at haring nagtagumpay. Ang mga palaspas na iginawagayway ng siya'y salubungin ay sumasabisal sa tagumpay na ito. Ang pari ay nakasuot ng pula na siyang kasuotang hari. Ito ay sumasagisag ng pagiging hari ni Jesus. Tayo mga nandito ngayon ay kumakatawan sa sambayan ng Kristiyano
na sumalubong sa kanya. Ating ipahayag hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw nating pamumuhay na si Kristo ang haring nagtagumpay. Awitin po natin ang puri. Babae. Brother Noel. Brother Noel. Ano po rin ng Brother Noel? Wala din yan. Wala. Tatapos sila ngayon. Lalapit sa Krista na yan, tatlo.
Siya nagpakababa at naging masunurin rin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa Diyos. Kaya naman, siya ay tinanggap ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano bang ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninig loob at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangat ng Diyos Ama. Ito ang mga salita ng Diyos. May mga katanungan ba? May mga tanong. Pero yung para sa lead ko, para sa inyong trailer, siguro ibibigay namin mamaya kung ano ang mga tema sa mga kasama. Ay, 1 to 7 sa umaga. Okay. 1 to 7 sa umaga, magsimula alas 8. Isa na lang din.
This is our dish. This is face. We call this rainbow face. We garnish it with eggs, carrots, pickles, and kontingan. Oh, William, okay. Visje toch? Ito yung kapalian ng plastic. Oh. Maganda. Ito yung awit. Akala ko I didn't know Reinhard produced it. Reinhard is the The father of Agila. Ich hätte immer gar nicht getan. Reinhard wollte du hast ja völlig neues allein. Was üben? Ah, üben? Wenn es so von der Mama schon in der Café ist. Ach ja. I see sila masaya. Instant father. He's already here. De Theresa is bij al dingen naar So, as soon as you graduate, you will marry him when you die. She will marry him. Ja, gaat home. You don't know. You don't know, Birgit. I don't know. I don't want to know. Wir sollen jetzt unsere Sachen holen und auf der anderen Seite wir sollen die Zeit holen. Nein, wir warten bis das aus ist.
Pepe, das pode Zigaretten nochmal bitte. Eine Feier. Daanan na lang ng pag may dinang kayo padaan na lang, para hindi lang Bravo! Child. She's offering this song to child. A song of caring and love for the child. Thank you. Ja, weit über 200 Körner an einem Halm und einem einzigen Reis. Steht aber nicht fest. So viele Ehren haben die. Boah. Interessant. Ein trockener Schlitten. Sa wakas, ang aking masarap na recipe mula sa Pilipinas. Sa video, makikita ang aking solong pagluluto. Si Delphine, ang aming kusinero, ay nagluto ng masarap na pagkain sa gitna ng kagubatan sa mga napakahirap na kalagayan. Ang pagluluto ng adobo ay medyo simple. Hatiin ang baboy na tiyan sa mga pirasong mabibigat, at i-marinate sa toyo at suka sa loob ng isang gabi sa ref 2. Ihalo ang mga tuyo na bulaklak ng lili sa mainit na tubig ng mga 30 minuto. Balatan ang sibuyas at bawang, hiwain ng malaki ang sibuyas at tadtarin ang bawang. 3. Ilagay ang sibuyas at bawang sa malaking kaldero na may mantika at igisa hanggang sa mag-golden brown ang bawang. Pagkatapos, ilagay ang karne ngunit huwag isama ang marinade at igisa mula sa lahat ng mga gilid. 4. Pagkatapos ay idagdag ang mga dahon ng laurel pati na rin ang 150 ml ng tubig ng bulaklak ng lili at hayaan itong maluto ng mga 30 minuto na may takip ang kaldero. 5. Ngayon, idagdag ang mga tinatagong bulaklak ng lili na walang tubig, ang asukal na brown, at juice ng pinya at hayaan itong maluto ng mga 15 minuto na may takip ang kaldero.
Sa huli, ilagay ang mga sitaw at lutuin ito sa mataas na apoy hanggang sa maging makapal ang konsistensya ng sabaw. Budburan ng asin at paminta, ayon sa panlasa. Pinakamainam itong ihain, kasama ang kanin.